Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel, Luz Adventure. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Sa lahat ng aking mga silent viewers, salamat po ng marami. At sa lahat ng mga hindi nag-skip ng aking ads, salamat din po ng marami sa inyo. At sa lahat po ng mga solid supporters ko, salamat po sa lahat ng mga mensahe niyo sa akin, sa lahat ng mga payo ninyo. Kung makikita nyo guys, andito na po ako sa agency, sa office, no. So salamat po ng marami, lalong-lalo na sa taas dahil nakarating po ako ng mapayapa dito. Hinatid po ako ng driver ng aking mga amo, at dahil isang araw lang ako nagtatrabaho sa kanila, hindi nila binigay sa akin yung isang araw ko. So nauna silang pumunta dito sa opisina at binigay nila sa manager ko. Ayan. Iniligpit ko po yung aking mga gamit, mga ka-idol, na dahil nga kailangan isang bag lang ang kailangan ma-check-in at 7 kilos lang ang kailangan. Hindi pwedeng sumubra. Kaya yun, nagtanong kasi yung manager ko kagabi pagdating ko dito. Nagtanong siya sa akin kung ilan daw ba ang bagahe ko. Dalawa yung bagahe ko, 3 yan, pinagkasya ko ng 2 mula dun sa bahay ng amo ko. Kaya pagdating dito sa office ay kailangan pagkasyahin kong maging isa. Kaya pinilit kong isiksik sa isang bagahe lahat. Ayan. Kaya nga siguro namaga din lalo yung mukha ko dahil nga namuwersa-puwersa ako dito sa bagahe ko, no. So namaga lalo yung aking mukha. Yun. Sa awa ng Diyos guys ay napagkasya ko naman. Ang pinoproblema ko ngayon ay na-fix ko na siya. Hindi ko alam kung kailan ang flight ko. So panigurado pa flight ako dahil nagtanong na siya sa akin ng luggage, tungkol sa luggage ko. Panigurado, natuwa ako dahil alam ko magpa-flight na ako. Ang problema ko ngayon ay napunta na na-fix ko na sa isang bagahe. Pero hindi ko pa alam kung kailan ang schedule ko. Hindi ako nakapaglabas ng damit dyan para makapagbihis ako. At ang pinoproblema ko pa dito sa office ay yung CR nila walang sarado. Wala ding tubig sa loob. So as in dry siya. Nakagawa naman ako ng paraan doon sa kusina. Kumuha ng tubig. May galon naman dyan na pinuputol nila para makapagkuha ka ng tubig. Pasensya na kayo sa ilong ko guys ha. Ayan, nakamute na ako dito. Kaya ang sinasabi ko dyan ay magpa-flight na ako. Makakauwi na ako guys. At sa makikita nyo po ay namamaga pa rin yung aking mukha. So na-fix na natin ang ating bag. Ayan. Bago nga pala ako iniwan kagabi, sabi niya yung kabilang building daw yung accommodation. Dito lang pala ako nilagay sa opisina. Siguro dahil nga hindi ko alam, baka sinabi niya lang yun. So dito nga sa opisina ako nga lang mag-isa at lahat sila ay umalis. Walang padlock yung mga gate, yung mga pintuan. Lahat bukas lang. Kaya medyo hindi rin ako nakatulog ng mahimbing dahil nga nagbabantay din ako baka mamaya may taong pumasok. So gabi na nga pala umalis yung aking manager. Hindi ko na napansin kung anong oras siyang umalis. Basta bago siya umalis kagabi, kinausap ako tungkol sa bagahe ko. At bago din umalis yung driver niya, ay binigyan ako ng 2 cup noodles. At hindi ko nga naubos dahil nga kukunti lang yung aking kinakain. Hindi naman ako masyadong mahilig sa cup noodles. Malaki yung binili niya kaya nasayang. Wala pa sa kalahati yung aking nakain. As in parang tinikman ko lang. Kaya yun. At yun, na-fix ko na nga. Pati nga ba yung bag ko. Ayan yung bag ko. Itiniklop ko na rin para maging maliit siya. At mapagkakasya ko lahat. So sa awa ng Diyos guys, na-fix ko na lahat ng mga gamit ko. At bago nga pala ako umalis dun sa amo ko, binigyan niya ako ng 2 noodles, gamot sa ngipin ko, at 2 cupcake. Yun, kinain ko kagabi dahil sobrang gutom na. Mabait yung amo ko guys. Mabait naman yung mga amo ko. Mga mababait sila.
Nagtataka nga lang din ako kung bakit hindi ko talaga makaya. Mababait po sila. Ang problema po talaga sa kanila ay yung pagkain sa kusina. Dito kasi sa abroad, once na nag-abroad ka, dapat ang busy rito ay ang kusina. Yung kusina, yung palaging nagluluto, nagsiserve sila. Kasi yun yung mga naranasan ko dati. Laging busy ang kusina. So maglilinis ka lang ng konti sa umaga, pagkatapos ang lahat ng oras mo ay mapupunta na sa kusina. Doon ka maglilinis ka sa kusina. Iaayos mo yung mga binili nilang mga manok, mga karnero, mga kung ano-ano, iaayos mo yun. Maglilinis ka ng mga manok, ilagay mo sa gagawa ka ng mga warag inab, mga sambusa, ilalagay mo sa ref, gagawa ka ng mga kung ano-ano. So ayusin mo yung mga patatas, yung mga onion, yun, ayusin mo lahat yun, ipang-arrange mo yun para pag nagluto ka, i-ready na lang lahat. Tapos ayan, kasi pag once na nag-grocery sila, kapag busy ang kusina, sobrang dami na sila mag-grocery, kaya ang dami mo ng mga dilata, ang dami nung iaayos sa kusina, tapos ang dami mong hugasin, kaya lahat ng oras mo halos nasa kusina, ang pinakamahaba mong oras. Kaya ang isang bahay dito sa abroad, kung walang hindi busy yung kusina, ibig sabihin konti lang din yan silang mamili, tipid yan silang mamili, kasi nga yung kusina nila hindi naman busy. At saka yung katulad ng amo ko, minsan nagluluto, minsan hindi, kaya ang binibili nila 5 kilong bigas, tapos dadalawang yung naka-plastic ng manok. Hindi mo rin pwedeng yung breast na siya, ay yung boneless ba na manok, yun, hindi mo pwedeng kuhanan yun, dahil nga ilang piraso lang sa isang plate yung laman, parang 4 lang yata. Tapos yun, kasya na yun sa isang lutuan nila. So hindi mo pwedeng bawasan yun na akin ito, ganun. Yung dati ko kasing amo, nag-amo din ako sa Jeddah dati. Yung amo ko na yun, palagi siyang nagluluto, tanghali at saka gabi. Sa umaga naman, busy ka rin sa umaga, kasi pag gumising yung isa, magpapaluto, pag gumising yung isa, magpapaluto, yung depende sa mga request nila. Yung isa noodles, yung isa itlog, yung isa naman yung itlog na scramble na may tomato, ganun, lagyan ng cheese. Depende sa mga request nila. Yung iba naman kubos lang, yung iba toast na nilalagay sa toaster, ganun. Just gagawa ka ng kape, gagawa ka ng tea, depende sa mga request nila. So umaga, tanghali at saka gabi, busy ako sa kusina. At saka kung wala naman akong niluluto, nagpapagawa ng warag inab, nagpapagawa ng sambusa, ganun. Pero yun naman, madamot din yun, hindi namimigay sa akin, wala akong pagkain dun. Bumibili ako dun ng sarili kong pagkain. So kada buwan nag-i-spend ako ng 150 to 200 sa sahod ko, kaya ang nagiging sahod ko na talaga ang malinis ay 1.3. May load pa ako, kaya kung minsan nagiging 1.2 na lang. Pag naglo-load ako ng isang buwan, yung sahod ko malinis talaga, 1.2 na lang sa isang buwan. Bali 300 ang lahat ng makukuha ko sa isang buwan. Minsan nagtitipid ako 250, ganun, 200, ganun. Pag nagtitipid ako, tipid na ako noon. Pero talagang kailangan ko naman mag-load, kasi hindi ako libre ng wifi, hindi rin ako libre ng pagkain. Pero pag gusto kong magtipid, nakakanakaw ako guys, kasi nga dati kong amo, nakakapagnakaw ako, dahil nga umaga, tanghali, gabi, busy ang kusina. Marami akong ginagawa, nakakanakaw ako ng pagkain kahit hindi niya ako bigyan. Wala naman ding camera doon. Bawa kung merong mga pizza, mga kung ano-ano din, nakakanakaw ako. Kung merong natitirang yan pagkain, kung yung nalilingat yung amo ko, nakakakuha ako ng pagkain, ganun.
Pero hindi yun bumibili ng asukal, ng kape, ng kung ano-ano, hindi yun bumibili, kaya kailangan kong bumili ng sarili ko doon. Kaya yun, nakakasurvive ako. Makakasurvive ka sa bahay basta may mananakaw ka, may mangangata ka, yun, makakasurvive ka. Aanhin mo naman yung mabait yung amo mo, pero hindi ka naman makakapag-survive sa pagkain. Yung paikot-ikot ka sa kusina na para kang magnanakaw. Bubuksan mo kunwari yung ref, lilinisin mo, i-arrange mo. Yung pala nagmamasid ka na kung anong pwedeng makuha. Pwedeng makuha dito, walang makuha dito. Bad trip, gutom na ako. Punta ka naman dun sa mga drawer, buksan mo naman drawer dun, wala ka naman ding makuha kasi yung toast bread lang ang nandun, yung ano lang, kubos lang, yun na yung kinain mo kanina, yun naman yung makakain ulit, yun ganun, yung paulit-ulit lang na ganun, toast lang, tsaka kape, toast, tsaka tea, paulit-ulit na ganun, para lang makasurvive ako. Kasi kung walang-wala, hindi naman talaga yung walang-wala, kasi patay na ako ngayon kung walang-wala talaga. Wala lang talagang ibang makain. Yung parang ayaw mo nang kainin yung tinapay dahil naumay ka na. Yung ayaw mo nang, parang hindi na malunok. Yun, wala nang gana. Tapos kailangan mo talagang ipasok ng pilit sa tiyan mo dahil nga walang laman yung tiyan mo. Yun yung naranasan ko. Kaya iba yung kasi yung makadiskarte ka, kasi ako madiskarte ako madiskarte akong tao, hindi ako yung walang diskarte.